Ang sakit na naman ang ulo ng mga DBS na ito. Tapos ngayon, lahat ng sinabi nyo, pinasinungalingan ni Digong. Yung tao na pinagtatanggol nyo, siya mismo ang nagpasinungaling sa inyo. Isama nyo kasi sa GC si Tatay Nick. Okay, ito na nga. So, balik tayo dun sa kwento. So, isa pa to dun sa mga sinabi ni Attorney Harry Roque na dahilan daw kung bakit nagbago ang isip ni PBBM tungkol sa ICC. Dahil daw yan doon sa Destab. So, kabit-kabit tong kwento natin. Inuna lang natin sa pulburon, sinunod natin yung Destab. O, ito na yung huli. Nagsalita din si Digong tungkol sa ICC na parang pinapasinungalingan yung sinabi ni Attorney Harry Roque. This is not really the good week for Attorney Harry Roque, promise. Hindi ito ang linggo niya, promise. So itong sabi ni ni Digong tungkol dyan sa ICC na yan. Marcos Jr. has nothing to do with ICC. Atay! Yan tayo. Ang sakit na naman ang ulo ng mga DBS na ito. Hindi ko alam kung saan kayo huhugot ngayon ng suporta. Hindi ko alam ngayon kung saan kayo huhugot ng bago nyong pang propaganda. Marcos Jr. has nothing to do with ICC. O, panoorin natin yung video. Ayun na sinabi. Diyos ko! Kawawa naman mga DBS ngayon. Mga Duterte Balahura supporters. Do you feel being singled out? Because certain things happen now, like the Castro thing, filing of the case, you have the ICC, and now you have the SMNI, and what's more do we expect from other camp to hit you? And how would you feel about it, and how would you respond to this? Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Yun. It is the ICC interfering in our private affairs, in the sense that it intrudes into the sovereign of Ang hirap i-content ni Digong, baka ma-demonetize yung page ko. sovereignty of the other nations. Yan, Marcos walang dyan. I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Wala pa siya sa picture, nandiyan na yung ICC na yan. Kawawa naman si attorney. Pero as usual, mga kotsero, bago natin puntahan yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag gumamit pa kayo ng promo code na Coach Jarrett, sa una nyong padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Ganito na lang. If ICC is or wag na natin bigyan ng importansya yung ICC. Let me just address the Filipino people for once. If there is anything that I did it was because I did it for my country. Ganyan lang ako. Ginawa ko para sa mga anak ninyo. Hayaan mo na yung ICC, hayaan mo na yung lumagay. Hindi ako pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala ako pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. And you know that. I've been mouthing it on several occasions in the past.
So they can go ahead and hammer yung ICC. Let them come in. They can go in and out as a matter of fact. I do not really care if they are here to stay, to investigate, to stay here forever, Stay forever. or to stay here for sightseeing. I'm too old to worry about this thing. Retired na ako. Tingnan ko lang kung anong what they can come up with, then sagutin ko sila. Ano pa sabi ni former Spox? Sabi ni former Spox, pag nakapasok ang ICC sa Pilipinas, magkakagulo ang mamamayang Pilipino. Tapos sasabihin ni Digong, let them come. Let them come in, let them go out, let them come in, let them go out. Yung yung pinopromote mo yung isa na para hindi ka di ba? Yun ang ginagawa ni Attorney Harry na nagbi-build siya ng momentum para kampihan si Tatay Diggs. Ganyan. Tapos sabi ni Tatay Diggs, hayaan nyo sila. Ang hirap. Isama nyo kasi sa GC si Tatay Diggs. Para informed siya. Hindi kasi siya informed. Sabihan nyo siya kung yung latest propaganda nyo. Ang hirap naman nun. Di ba? Clarify nyo yung mga questions pagdating dun sa propaganda, etc. etc. Yan. Nagsalita pa nga ang DOJ nakiusap pa ang DOJ kay Attorney Harry. Nakiusap ang DOJ. Ito yung sinabi ng DOJ. Inaalam na ng Department of Justice sa Bureau of Immigration kung may namonitor ang mga ito na mga kinatawan ng International Criminal Court na nakapasok na sa Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hindi basta mabiberipika o makukumpirma ng immigration ang pagkakakilanlan ng mga ito. Siyempre po, hindi naman sila magre-represent ng ICC pagpasok nila. No? They will not identify themselves as people or investigators or prosecutors from the ICC. So kung sakali lang po na dumating sila dito, they made it a point not to be known. Gayunman, naniniwala ang DOJ na wala pang presensya ang ICC investigators dito sa Pilipinas, taliwas sa mga kumakalat na balita. So, but we're not also admitting or confirming or acknowledging their presence here in the Philippines. Pwede din naman pong hindi totoo yung balita na yon. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumpirmadong nakapasok na ng Pilipinas ang mga kinatawan ng ICC at nagsasagawa na ng investigasyon. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito, naisana ng DOJ na makausap si Attorney Roque upang maibahagi sa kanila ang mga impormasyon na nalalaman nito hinggil sa ICC. Ibig sabihin siguro, he's still building up the veracity of the information, the credibility of his Ang bait source. ng statement ni Attorney maybe dito. at that point, he will come forward with that information. Sa ngayon ay wala pang Ang bait ng statement ni Attorney Clavano doon ni Asek Clavano. Sabi niya, baka bine-verify pa kasi niya yung information, ganyan-ganyan. Oo, baka lalapit siya sa amin kapag kompleto na impormasyon niya. tugon si Roque sa pahayag na ito ng DOJ. Dan Tiamento, UNTV News. Diba? Ang bait pa ng response ng DOJ kay Attorney Harry. Paano ba yan, guys? Maski si Digong mismo nagsabi, di kayaan natin ang ICC. Diba? Ayun. Walang kinalaman si Marcos dyan sa ICC. Just go. It's the effing ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes into the sovereignty of other nations. Marcos, ayan. Marcos, I am not in any way dragging him into the picture. So, sino po nagdadrag sa picture? Kay PBB.
Sino nagdadrag sa picture? Di ba? Naalala ko, nung huli ko ni livestream tong yung sa ICC, ang sinabi ko. Kaya may ganitong drama tungkol sa ICC. Kasi ang gusto nilang palabasin na si PBBM number one traidor sa kanyang kakampi, quote unquote. Tapos pangalawa, na hindi niya ginagalang ang soberenya ng Pilipinas. Yun ang pangalawa. Ngayon mga kotsero, parang may mali yata dun. Kasi kung yung una na tinraidor ni PBBM yung quote-unquote pagkakaibigan ng Marcos at Duterte na alliance, bakit sinabi ni PBBM na ito? ICC has no jurisdiction to conduct probe into former President Duterte's war on drugs. Sinabi na ho kasi niya yan. Dati pa. November 24 pa. Bago pa maglabas ng expose si Attorney Harry Roque tungkol dyan sa ICC labas-pasok daw. Okay? Ito yung nasabi. Sabi ni PBBM, as I have always said, there are still problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yun, yung question na ganun. Simple lang para sa akin. Simple lang naman yung isyong yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tagalabas, mga dayuhan na magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin. Sino aarestuhin ng pulis natin. Sino ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. So mga kotsero, if anything, si PBBM ay nananatili sa kanyang commitment sa kanyang mga kaalyado. Ang nagtataka ko mga kotsero, bakit yung mga kaalyado niya anyari? Sa mga kaalyado niya. Alam naman natin mga kotsero na marami dyan ang hindi napagbigyan. Marami dyan nagtatampo. Pero ulitin ko lang yung sinabi ko last time. Your tampo is microscopic compared to the issues of the country. The problems the country is facing. Sa Tagalog, yung issue mo, napakaliit na niyan kumpara sa problema ng buong bansa. So mga kotsero, sana lang, again, ulitin lang natin. Walang problemang pumuna. Basta yung puna mo, nasa tama. Kaso, yung mga puna nila, puro ganito. Mga puna nila, puro ganito. Ano pa sabi ni Digong? If there's anything that I did, it was because I did it for my country. Love covers an amount of sin. Ganon. Hayaan mo na yung ICC, sabi ni Digong. Yung human rights, wala akong pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba, tama. Kung tingin ng iba, mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Yun ang sabi. Yun ang sabi. So mga kotsero, there's nothing new pa pala doon sa ICC. Walang bago. At hindi raw si PBBM ang may pakana niyan. So paano na ngayon? Paano na lang yung yung drama nitong mga anti-Marcos, mga Duterte Balahura supporters? Paano na? Ang ending pa pala
Binudol nyo yung mamamayang Pilipino. Grabe yung budol nyo, ang tindi ha. Excuse me. Yung budol nyo involves drugs, destab, tsaka chismis ng ICC. Grabe. Anong na-accomplish nyo? Anong na-accomplish nyo? Tapos ngayon, lahat ng sinabi nyo, pinasinungalingan ni Digong. Yung tao na pinagtatanggol nyo, siya mismo ang nagpasinungaling sa inyo. This is not a good day to be DDS propagandist. A DBS propagandist pala. Anong gagawin nila? Ano ibabalik nila? Hindi. Ito lang ibig sabihin ni Digong. What he said is plain and simple. Ano, mag-i-interpret nyo? Para papaikutin nyo? Para mag-fit sa narrative nyo? Babaguhin nyo yung sinabi? Babaguhin yung sinabi ni Digong para lang pumasok sa kwentong barbero nyo? Anong suntukan? O sige, anong suntukan? Ano na mapapala natin dyan pag nagsuntukan kami nino? Kung sino man yan. Kapag nagsuntukan kami niya, ano na mapapala? Sige nga. Pinatunayan lang nila kung gaano sila kabalahura. Oh. Ganyan lang sila. Oh. Suntukan na lang tayo. Sino mas tama? Paano na mapapatunayan kung sinong tama sa ating dalawa pag nagsuntukan tayo? Dalawa lang mangyayari dyan. Either magugulpi kita or magugulpi mo ko. Pero walang mapapatunayan sa ating dalawa kung sinong tama. Ganun ka katanga. Si Banat Bay? O ganun siya katanga. Ganun siya kabobo. Hindi niya kaya yung paglaban yung pinapaniwalaan niya sa pamamagitan ng utak. Ba't ka pa nagbablog? Ba't ka pa nagpupolitika? Mag-MMA ka na lang kung gusto mo. Tanga-tanga. Nandito ka. Nasa political space ka, hindi mo kayang paglaban pinapaniwalaan mo sa politika. Bobo. Paano kung tayo ang pinapaikot ni PRRD? Eh di sinungaling siya. Gano'n lang kasimple yun. Sinungaling siya. Mas lalo kung di susuporta sa kanya. Tayo yung binudol niya. Imagine buong administrasyon niya kasi nung isang malaking kasinungalingan. Kung isang politiko sinungaling, susuportahan niya pa ba? Kung pinapaikot niya tayo. Kung pinapaikot lang niya yung taong bayan, o di sinungaling siya. Ganun lang kasimple yun. Sabi ko sa inyo, simple lang ako mag-isip. Kung nagsinungaling si Digong ngayon, o di nagsinungaling siya. Lalong mawawala tiwala ako sa kanya. Ganun lang kasimple yun. Mas hindi siya katiwa-tiwala. Kung may video, hindi ilalabas. Ba't nyo sinakyan? Diba? Ay, nako. Ba't nyo sinakyan? Kung may video pala, hindi ilalabas. Ba't nyo sinakyan? O, kanya-kanyang excuses na tayo ngayon. Ang paniwala ng mga DDS tactics daw yan. Master tactician daw si Dutz. O di, sinungaling nga siya kung gano'n. Gusto niyo ba ng politikong sinungaling? Sagutin ko to. Si Edgar. Bakit walang kibo si PBBM sa mga negatibong development na mga nangyayari ngayon sa ating bayan? O sige, negatibong development daw. Tulad ng kaso ng prangkisa ng SMNI. O, sagutin ko yan. Baka murahin mo din ako pag sinagot ko yan. Bakit papakialaman ni PBBM ang isang proseso na eksklusibo na para sa lower house? Separation of powers ang tawag doon, kapatid. So, hindi yan talaga papakialaman yan. Number 1. Pagkulong sa Kongreso ng 2 angkor. Again, this is a violation of their house rules. Kung nag-violate ka ng house rules, pwede ka talagang i-cite in contempt at pwede kang ikulong up to 10 days. Yun. Hindi pwedeng pakialaman ni Presidente yan kasi si Presidente nasa Executive Department, ito ay nasa Kongreso. Tapos, sobrang budget funds, etc. Sobrang budget funds. Paano naging sobra? What do you mean sobra? Nakita mo ba lahat ng gastusin ng gobyerno? Para sabihin mo na may sobra? Medyo malabo yata yun. Ito, nabasa ko ito. Narinig ko ito kagabi. Hindi ko lang na-topic. Kasi haba yung video natin. Makikiusap nga daw si Digong kay PBBM para palagpasin mga kaso ng SMNI.
Ang nag-respond dito ang Malacanang kanina lang. Nag-respond sila. Sabi nila, welcome daw siyang bumisita sa Malacanang. Yun lang sinabi. Welcome siyang pumunta ng Malacanang. After 2 years pa i-reveal yung video, sabi ni Attorney Trix. Okay. 4 years into the administration of PBBM. Eh di hirap niyo sa akin si Digong. Hirap niyo sa akin si Digong. Sabihin ko sa kanya, Tatay Dig, sinungaling ka kapag hindi mo sinunod, kapag binawi mo tong lahat ng sinabi mo. Akala niyo ba? Tao lang si Digong, no? Hindi naman Diyos yan. Si Jan, kala nyo, ginagawa niyong Diyos si Tatay Diggs. Sabi ni Joe Fine, bakit 2 years pa ilalabas? Totoo, bakit 2 years pa? Ay, naka. Same question. Same question. Baka kailangan pa kasi talaga mag-shooting. Baka kailangan pang, kumuha pa ng mga CGI, di ba? Kaya kailangan 2 years. Kailangan pang avatar level ang quality. Pang avatar dapat. Ay, nako. Ay, nako. At ito lang ulitin ko mga kotsero. At paulit-ulit ko na rin itong sinabi. Recently. Ang sumisira talaga kay Digong tsaka kay VP Sara, none other than their supporters. Supporters nila ang sumisira sa kanya. Tulad nito, yung mga chismis na inilabas ni Attorney Harry Roque, pinasinungalingan ni Digong. Yung pulburon issue, sinakyan ng mga DBS. So ngayon, maraming turn off kay VP Sara dahil dyan. Diba? Sinakyan pa ni VP Sara. Ay sana hindi na lang niya sinakyan eh. Yung yung nagbigay siya ng pulburon sa bata. Nakaka-addict yan. Diba? Sana di na lang niya sinakyan eh. Pero wala, doon na, nangyari na. But anyway, so again, kung may issue, batikusin ang tama. Wala nang problema doon eh. Magre-responde naman ang tama sa totoong batikos. Pero kung mag-iimbento ng chismis-chismis, wala, pangit. Pangit yung kabanding pag Pangit yung kabanding. Anyway, so, actually, civil liberty, tanong ko rin yan. Bakit di niya pinagsabihan niyang si Roque? Baka naman kasama sa plano nila ang storytelling na yan. Hindi ko alam mo kasama sa plano. Pero, ang tanong ko rin doon, bakit? Bakit hinahayaan ni VP Sara? Pero at the same time, kasi alam ko rin kasi yung ginawa ng admin sa social media eh. Hindi yung sa PCO, pero yung mga, sa PCO rin connected. Pero kasi may mga ginagawa rin sila na anti-Sara na hindi rin pinapatulan ng admin. So, na hindi rin sinasabihan ng admin yung mga tao. So, parang wala. Edi quits. Quits kayo. Bakit di mo interview si PRRD? O di i-connecta nyo kay PRRD. Kaya nyo ba kayo connect kay FPRRD? Connect nyo ako. Interviewin ko siya. Puntahan ko pa siya sa Davao. Hindi ako anti-Digong. Hindi rin ako anti-Sara. Pero ang hirap sumuporta sa kanilang dalawa. Kasi, yung mga supporters nila. Ay, no. Tingin ko bakit nagpa-press con si Digong. I cannot speculate. Hindi ko alam kung bakit siya nagpa-press con. Pero siguro, kailangan niyang i-isolate. Kailangan niyang i-insulate yung sarili niya. Baka meron nag-advise sa kanya na, ito yung mga chismis na kinakabit sa'yo. Kailangan mo magsalita kasi baka tamaan si VP Sara, ganyan-ganyan. So, baka ganun. But that is speculation lang. Iniisip ko lang yun, kung ako'y nasa posisyon kung ako'y nasa posisyon ng PR, gumagawa ng PR ni Digong. Yun ang iisipin ko. Yan, damage control. Yan, tama si Claudette. Damage control. Unsustainable na raw kasi yung propaganda. Pwede.
Nagpa-press con kasi hindi na nila kayang ituloy yung propaganda. So kailangan nila si Digong para mag-change topic na. Pwede. It's a possibility, but I don't know. It's a possibility. But that's plausible. Pero ito mga kotsero, dito ako natatakot actually. Sa 2028, sigurado, merong isang kandidato na merong higanting war chest. Higanting war chest. Ano ibig ko sabihin? Magkakaroon ng isang kandidato na masyadong maraming pera. Diyan ako natatakot. Kasi yung kapag yung kandidato na yan, masyadong maraming pera, at papainggan nyo yung mga platform niya, kapag merong mga pabor sa isang bansa lang, alam na, nakidamay na yung mga international community sa eleksyon natin dito sa Pilipinas. So, hintayin nyo lang. Pwedeng pinopondohan ng China, pwedeng pinopondohan ng US, etc. But, syempre, hindi nila ipapaalam yun na pinopondohan sila nun. So, doon ako natatakot sa 2028 elections. So, ayan po mga kotsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, at pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And God bless everyone. God bless all of you. LB Soriano, salamat po sa inyong super chat. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.